Magandang araw mga bata, nalaman mo sa unang aralin natin ang kahulugan ng likas kayang pag-unlad, at natukoy mo ang mga hamon sa pagkamit nito. Sa araling ito, malalaman mo ang mga gawaing nagsusulong ng likas kayang pag-unlad ng mga pinagkukunang yaman ng ating bansa at kung paano ito mapahahalagahan. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang napahahalagahan ang mga gawaing nagsusulong ng likas kayang pag-unlad o sustainable development ng mga pinagkukunang yaman ng bansa. Sa pagsasakatuparan nito, ikaw ay inaasahang, una, natutukoy ang iba't ibang gawaing nagsusulong ng likas kayang pag-unlad ng mga pinagkukunang yaman ng bansa, pangalawa, nakapagbibigay ng gawaing nagsusulong ng likas kayang pag-unlad ng mga pinagkukunang yaman ng bansa, pangatlo, na itatampok ang mga gawaing nagsusulong ng likas kayang pag-unlad sa pamamagitan ng graph-ikong pantulong o larawang guhit, at panghuli, nakalilikha ng mga gamit mula sa patapon o nagamit ng bagay bilang isang gawaing nagsusulong ng likas kayang pag-unlad. Noong 1987, pinangunahan ng Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman o Department of Environment and Natural Resources o DENR ang proseso ng pagbuo ng Philippine Strategy for Sustainable Development. Sa tulong ng mga serye ng konsultasyon sa iba't ibang sektor ng lipunan ay tuluyan itong nabuo at naipasa bilang Cabinet Resolution No. 37 noong ika-29 ng Nobyembre taong 1989. Ang resolusyong ito ay naglalaman ng mga estratehiya o gawaing nagsusulong ng likas kayang pag-unlad ng mga pinagkukunang yaman ng bansa. Ito ang mga estratehiya. Una, pagsasama ng mga usaping pangkalikasan sa paggawa ng desisyon. Dito ang pagpaplano at pagdedesisyon tungkol sa kabuhayan at kaunlaran ay laging isasaalang-alang ang mga usapin o isyu tungkol sa kalikasan. Pangalawa, pagbibigay ng angkop na halaga sa mga likas na pinagkukunang yaman. Pagbibigay ng mataas na halaga at pagturing na hindi libre ang mga pinagkukunang yaman tulad ng tubig, mineral, at mga punong kahoy upang hindi abusuhin ang paggamit. Pangatlo, pagpapatupad ng reforma sa pagbibigay ng karapatan sa pagmamay-ari ng likas na yaman. Pagbibigay ng pamahalaan ng karapatan sa mga responsableng at may malasakit na tao at komunidad na pangasiwaan at alagaan ang mga pinagkukunang yaman upang hindi ito aksayahin at abusuhin. Pang-apat na estratehiya ay ang pagtataguyod ng pinag-isang sistema para sa mga protektadong lugar. Pagtitiyak na makapagtataguyod ng mga protektadong lugar para sa konserbasyon at pangangalaga ng mga yamang hayop, wildlife, at natatanging ekosistema na tumutukoy sa ugnayan ng may buhay at walang buhay na mga organismo sa kapaligiran. Panglima, pagpapanibagong tatag sa mga nasirang ekosistema. Ito ay ang pagkakaroon ng programang magbabalik sa ganda ng ekosistema tulad ng pagtatanim ng mga binhi ng puno sa mga palatubigan o watershed, paglikha muli ng mga bakawan o mangrove forest, paglilinis at pagkontrol ng polusyon, at pagbuhay na muli ng mga patay na ilog at maruming dagat tulad ng ginawa sa Manila Bay. Pang-anim, pagpapatatag sa industriya ng pamamahala sa mga basura o pagkontrol sa polusyon. Ang pagkakaroon ng sistema sa pamamahala sa mga basura upang mabawasan o mawala ito at hindi makaapekto sa kalikasan. Isang halimbawa nito ay ang pagreresiklo o paglikha ng ibang gamit mula sa mga patapon ng bagay sa halip na itapon at dumagdag pa sa ibang basura.
Pam-7, pagsasama ng mga isyong pampopulasyon at kapakanan ng nakararami sa pagpaplano ng pag-unlad. Ito ay ang pagbibigay halaga sa populasyon o yamang tao bilang bahagi ng pag-unlad sa pamamagitan ng pagiging kapaki-pakinabang na tagapagtaguyod ng kabuhayan at tagapangalaga ng pinagkukunang yaman. Kaya naman, ang programa ng pamahalaan ay hindi lamang dapat nakatuon sa pagkontrol sa bilang ng mga tao kundi lalo na sa pagpapabuti ng kalusugan, edukasyon, at pagpapahalaga nila. Pang-8, pagpapaunlad ng mga lugar na rural. Pagbibigay ng atensyon sa mga naninirahan sa mga lugar na rural sa pamamagitan ng pagbibigay ng maraming benepisyo lalo na sa pagpapabuti ng mga serbisyo sa edukasyon, kalusugan at nutrisyon, infrastruktura, reforma sa lupa, at iba pang makatutulong na mapaunlad ang kanilang mga kabuhayan. Pang-9, pagsusulong ng edukasyong pangkalikasan. Pagsasama ng mga paksa tungkol sa kalikasan at pangangalaga nito sa mga pinag-aaralan sa elementarya at sekundarya upang magkaroon ang mga mag-aaral ng sapat na kaalaman tungkol sa kahalagahan ng pinagkukunang yaman sa pag-unlad ng kabuhayan at kung paano ito mapangangalagaan. At panghuli, pagpapatatag ng pakikilahok at pakikisangkot ng mga taong may kinalaman sa mga usapin o issue. Pagsasali sa mga tao sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programang nagsusulong ng likas kayang pag-unlad sa tulong ng pamahalaan at non-governmental organizations o mga pribadong organisasyon na naglalayong magbigay ng serbisyo sa mga tao upang matulungan sila sa pagpapabuti ng kanilang kabuhayan habang isinasaalang-alang ang mga pinagkukunang yaman. Mula sa mga estratehiya sa pagsusulong ng likas kayang pag-unlad, naririto ang mga maaaring gawin na nagsusulong ng likas kayang pag-unlad. Una ay ang pagtatanim ng mga bagong binhi ng halaman at puno. Gawin ito upang mapalitan ang mga pinutol na punong ginamit para sa pangangailangan ng industriya at mapanatili ang balanse ng kalikasan. Pangalawa ay ang pagtitipid sa paggamit ng enerhiya tulad ng kuryente, tubig, langis, hangin, at sikat ng araw. Isang halimbawa nito ay ang pagtanggal sa pagsasaksak ng mga gamit na hindi naman ginagamit, pagpatay sa gripo kapag puno na ang iniigiban ng tubig, at pag-iwas na gumamit ng sasakyan na kumokonsumo ng maraming langis o petrolyo. Pangatlo, paghihiwalay sa mga basurang nabubulok at di nabubulok. Ang mga tirang pagkain, mga pinutol na sanga at tangkay ng kahoy, mga dahon, damo, at balat ng prutas ay mga nabubulok at magagamit na pataba sa lupa. Samantala, ang mga bagay na hindi nabubulok tulad ng mga gamit na gawa ng tao ay maaaring gamiting muli o iresiklo. Pang-apat, pagsunod sa 4 na R, reduce, reuse, recycle, at recover. Reduce ito ay ang pagbabawas sa mga basura o patapong bagay sa ating paligid. Ang reuse naman ay tumutukoy sa mga maaaring magawa pa sa mga bagay na patapon na ngunit maaari pang magamit.
Recycle ito ay ang paglikha ng mga bagong gamit mula sa luma, patapon o hindi na ginagamit na mga bagay tulad ng plastic, carton, papel, bote, kahoy, baso, tela, kahon, at lata. Recover ito ay ang paggawa sa isang patapon ng bagay na maging kapaki-pakinabang pa. Halimbawa nito ang composting o pagsasama-sama ng mga nabubulok na dumi ng hayop, dahon, balat ng prutas, at damo para gawing pataba sa lupa. At panghuling gawin na nagsusulong ng likas kayang pag-unlad ay ang pagsali sa mga programa at proyekto na may kinalaman sa pangangalaga sa likas na yaman at pagsusulong ng likas kayang pag-unlad. Kinabibilangan ito ng paglilinis ng mga ilog at dagat, kampanya sa pag-iwas sa paninigarilyo at pagbubuga ng maruming usok ng sasakyan, at panawagan na tigilan ang labis na pamumutol ng mga puno. Sagutan natin ang unang gawain. Narito ang ikalawang gawain. Sagutan natin. Sagutan natin ang ikatlong gawain. Sagutan natin ang ikaapat na gawain. Sagutan natin ang ikalimang gawain.